Mapagpalang araw mga kabi. So ang nais kong i-share ngayon o yung ating topic sa content na to ay yung kailan ba dapat tayo maglilinis ng poop tray sa ating mga ibunan o sa ating aviary. Meron ba dapat itong sinusunod na oras, araw, or schedule sa paglilinis? Tara, pag-usapan po natin ito. At kung bagong viewers ka sa channel nito, ay humingi ako rin ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Kailan ba dapat tayo maglilinis ng ating poop tray sa ating aviary? Tara, let's go, let's go! Ito yung ating aviary mga kabi. Kung napapansin nyo mga kabi, marami na silang kalat. Marami na silang poop sa poop tray. Ayan o. So, napapabayaan ko na to. Itong ating aviary sa paglilinis ng kanilang poop tray. Dahil busy tayo sa ating DIY aviary. Kung napapansin nyo mga kabi, siguro may 1 linggo na ako hindi naglilinis. Oh. Ito yung ating mga GCC. Then ito, yung ating aviary na to mga kahabi ay i-renovate natin dahil medyo mababa yung ceiling. Tapos ito, nababasa pa, nasira na. Ayan, kaya i-renovate natin. Kaya kung mapapansin nyo kahabi, ito, mabulok na. So, kaya gumawa tayo ng second floor aviary. Ngayon, para ito ay ating ma-renovate. Tapos ito, temporarily, ay aakyat natin ito sa taas. Yan, meron pa naman dito naglilimlim. Sana mapisa nila yan. Hindi sila ma-disturb. So yan mga kabi. So sa topic natin, kung kailan ba dapat maglilinis ng poop tray, ay kung nakita na natin na makalat na. Oh, kung makalat ang ating mga ibon at marami tayong mga binibigay katulad ng mga perch na kutkutin, ayan oh, mga dahon, ayan. Oh, mga ilang araw na kailangan natin alisin yan. So kailangan natin linisin. Tapos yung mga balat ng mga sunflower, yun ang ating lilinisin. So depende na yan kahabi. Sasagot kung kailan, kung makikita natin masyado ng marami ang kanilang poop sa poop tray. So yun kahabi, so maglilinis muna tayo. Unang rason bakit natin kailangan maglinis sa ating mga cages or sa ating aviary, para mapanatili natin ang kalinisan at hindi magkaroon ng anumang bakterya sa ating cages or sa ating aviary. So yun po ang ating iniiwasan, kaya po tayo naglilinis sa ating mga aviary or mga cages mga kabi. Dahil doon po nabubuhay ang mga bad bacteria na mga ammonia or masamang amoy doon sa poop na nagmumula sa mga ibon na naiipon naman sa poop tray. So yun po ang dahilan, ang unang dahilan kaya natin kailangan maglinis sa ating aviary or cages. Pangalawang rason mga kahabi kung bakit tayo naglilinis sa ating aviary or sa ating cages, para maiwasan ang hindi kaaya-ayang amoy na nagmumula sa kanilang poop. Dahil pag marami na po ito, ay naglilikha ito ng hindi magandang amoy sa ating aviary at hindi ito nakakasiya sa ating mga kapitbahay. At doon ay maaaring magkasakit ang ating mga ibon dahil sa hindi magandang amoy at environment sa kanilang cages or sa aviary. Ayan mga kahabi, lalagyan natin ng dyaryo. O di nakapagpalit na tayo ng isa. Yung black-headed. Next, yun naman. Sa pamamaraan ko mga kahabi ay nilalagyan ko ng old newspaper or yung mga lumang dyaryo, yung ating poop tray,
para hindi manikit doon yung po sa poop tray. Doon lang siya sa lumang dyaryo. So madali siyang i-fold katulad nung nakikita nyo. Tapos kukunti na lang yung aking lilinisin. So yun po yung aking kapamaraanan sa paglalagay ng dyaryo sa ating poop tray para madali pong maglinis. So yun po yung isa sa mga dahilan para mapabilis yung ating paglilinis. Ngayon, kung marami ng nakadikit doon sa poop tray, yun naman yung time na ating huhugasan. So, meron tong mga pang ginagamit na pang disinfect mga kahabi na hindi nakakasama sa ibon. Kung meron po kayong alam na ini-spray pang disinfect sa poop tray, ay paki-comment naman po at nais kong mag-avail niyan. So, kung ito'y na-order sa Shopee, kung anong pangalan po nito, yung hindi po nakakasama sa ating mga ibon. Dahil ang Clorox ata at hinalo ng tubig hindi maganda na pang-disinfect sa poop tray. Hindi ko pa sure mga kahabi dahil hindi ko po na-experience. Paki-comment po kung meron kayong nalalaman na pang-disinfect doon sa poop tray sa paglilinis para makakatulong po sa mga bakterya na hindi manirahan doon sa ating poop tray. So maraming pong salamat mga kahabi. So pangatlong dahilan natin or pangatlong dapat nating gawin kung bakit natin kailangan maglinis sa ating aviary or sa ating cages na mapanatili nating malinis dahil pag merong dumating tayo na unexpected visitors ay makikita nila na kasiya-siya ang ating aviary dahil napakalinis at napakaaliwalas ng ating aviary. So yun po ang maganda. Pag meron tayong unexpected mga bisita or dumating ang ating mga kawani ng DNR na sa ating site visit sila, ay makikita nila na nami-maintain natin ang kalinisan ng ating aviary at or ang ating mga cages. So yun po ang rason at kung bakit kailangan natin laging i-maintain ang kalinisan sa ating aviary. So advice ko lang mga kabi, kung kailan ang ating paglilinis sa ating aviary ay dapat sa atin na po mag-set tayo ng schedule dahil hindi naman po pare-parehas ang ating mga oras at ang ating mga gawain. Meron din naman tayong personal na mga nilalakad or mga schedule. So i-schedule na lang po natin na mayroon tayong dapat ilaan na oras or araw sa paglilinis sa ating aviary para mapanatili natin ang kalinisan ng ating aviary at the same time yung kalusugan din po ng ating mga ibon. Sabi nga, kung mahal natin ang ating mga alaga, bigyan natin sila ng komportableng tirahan at pangangalaga. So yun po mga kahabi, ang ating advice or ating tips or pagsishare na kung kailangan at bakit natin kailangan maglinis sa ating aviary. So maraming pong salamat sa inyong panonood. Hope meron tayong na-share at nakatulong po tayo sa mga baguhan natin na buhay mag-iibon. So habang naglilinis tayo mga kahabi ay nais kong shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta. Mga silent viewers natin ay shoutout po at sagutin natin yung ilang tanong ng ating mga kahabi. So shoutout po sa iyo kahabi Yoshi Sabi Lunar, shoutout po. Si kahabi Renren, wow, sipag naman kuya, support from Team Mayor supporters. So shoutout po sa iyo Renren at sa mga supporters po ni Mayor. So maraming pong salamat. Si kahabi Akimeda, shoutout po. Si kahabi Victor Aguila, good afternoon boss. So good day po kahabi Victor Aguila. Ayun na mga kahabi, malinis na ang ating aviary. Yan yung kapamaraanan ko. Nasa tingin ko pag marumi na ay kailangan na natin linisan para yung ammonia hindi dumami sa kanilang poop tray at hindi sila magkasakit. Kasi malinis na, pati flooring nalinisan na natin pero may mga mansa dahil gawa ng ulan yan So ayan, ito
So yung blue natin, yung blue rin ito, naglilimlim. At ito yung gray pallid natin, ang kapares ito, albino, naglilimlim din. So yun mga kahabi, malinis na. Yung sa labas naman. Kahabi, strange thing. So, meron po siyang tanong. Hello, paano, please, pag may Java bird ako na pares na nabili noon pero walang papers, pwede ko ba i-register sa DNR po? Saan po ba ako pwede makabili ng zebra pins at Java bird na may papers, please? So, shoutout po sa inyo, strange things. So, ang alam ko ay hindi po natin mapaparehistro yung ating mga species ng mga ibon sa DNR kung wala pong documents or papers. So wala po tayo sa posisyon kung ano po yung dapat gawin kung wala po kayong papers or documents na gusto nyong iparehistro. So ang advice ko lang mga kahabi ay pwede po ay sumangguni kayo sa DNR na pinakamalapit sa inyo at pwede po kayong magtanong sa kanila kung ano po yung dapat gawin. So, sa tanong nyo kung saan kayong pwede makabili ng zebra, saan po ba yung location nyo at pwede natin ma-repair sa pinakamalapit sa lugar ninyo. So, shoutout po sa iyo, Strange Things. So, nais ko rin pong i-shoutout si Kahabi Archie Kotamora. Shoutout po. Si Kahabi Pasaulan Nadsmi. Shoutout po Kahabi. Si Kahabi Alberto Ramos. Shoutout po. Si Kahabi Sami Samir. Si Kahabi Arian Manuel. Si Kahabi Abilito Florindo. So maraming pong salamat sa inyong suporta mga kahabi. So yun lang mga kahabi. Maraming pong salamat sa inyong suporta sa ating YouTube channel. At kung nagustuhan nyo to, yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ipon, ayun ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Ole Nebiri at iba pa. So kung kailan dapat tayo maglilinis ng ating poop tray sa ating Nebiri, sa ating mga kulungan, depende po kung marumi na. Kung marumi na, kahabi, ay wag na natin hintayin magkaroon ng ammonia doon sa poop tray. So kailangan natin para maiwasan na magkasakit ang ating mga ibon dahil minsan doon nagmumula yung sakit doon sa mga poop ng ating mga ibon. So dapat ma-maintain natin ang kanilang kalinisan. Kung meron naman tayong time, 2 times a week, mas mainam. Kung wala naman tayong time, once a week, mas maganda. Basta pag sa tingin natin ay meron ng dumi, linisin na po ating poop tray. Maganda ang buhay pag meron tayong paglilinis sa ating poop tray. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.